Pauuwi lang natin at tayo magluluto ng adobong pusit. Sobrang bilis ang luto lang kasi gutom na tayo, lagi na lang tayong gutom. Siyempre, maglalagay tayo ng kamatis. Of course, sili kasi gusto natin ng maanghang na adobong pusit. Yes. Kasi pag hindi maanghang, hindi masarap. According to my taste. Kung kaya mo ng maanghang, huwag ka magsili. Simple. May sungit. Nakabili ako ng pusit sa Carrefour kahapon. Sabi ko, gutom na ako, galing akong trabaho. Hindi ako nakapag-lunch break kasi ang daming meeting ngayong araw na to. Of course, lalagyan din tayo ng sibuyas, ng bawang, maraming bawang para mabango ang pagkikisa. Dati nung lumalaki ako, sa yung lola ko lagi ang nagluluto sa kaya titi ko. Kala ko, ang hirap-hirap ang luto. Pero ngayon pala, hindi naman sobrang hirap. Natututunan na rin pala growing up kung ano yung cooking style na sa'yo. Tapos marami naman palang mga pwedeng lutuin na mabilis lang. Patuloy nito, ang pusit mo to. Basta nalinis mo na yung pusit mo, bilis na lang tututuin. Kasi ang pusit hindi siya pwedeng lutuin ng matagal or else magkakapatay siya. Siyempre, maglalagay tayo ng luya. Ang tapang ng sibuyas. Akala ko marami pa kaming kamatis. Sana maglagay ng 2 kamatis. Kaso isa na lang yung natitira. So, isa na lang gagamitin natin. Anyway, 1/4 lang naman ng split yung lulutuin ko. So, hindi naman ganito kami. So, tingin ko isang kamatis is kailangan lagyan ng luya kasi nakakatulong itong pangtanggal ng lansa. Then yun na, kompleto na ang ating ingredients. Meron tayong luya, meron tayong bawang, meron tayong sibuyas, may sili, at meron tayong kamatis. And of course, the main one which is the pusit. Siyempre, ang una natin gagawin is magpapainit tayo ng kaldero kasi magigisa na tayo. Ganun lang kabilis ang pagluluto ng adobong pusit. Lalo na kapag katulad kitang gutom na. Kapag mainit na ang ating kawali, ay ating sauce pan. Ano ba? Anong tawag dito? Ba't ang ating bituan? Siyempre, unahin natin ang bawang. Bawang. Luya pala, luya. Bango. Sarang amoy tinola. Kapag medyo tostado na yung luya, susunod naman natin is yung bawang. Tatustahin din natin yung bawang para masarap. Akin lang to. Kung paano ka mag-isa, no? Wala ka na. Basta pinan ko lang today yung gusto kong gawing steps. Kaya mo pag-prep mo. Parang naninagrom ako. Kapag na-toasted na yung luya at saka yung bawang, susunod naman natin is the sibuyas. Yung bango. Tapos yan, isusunod na natin ang kamatis. Isama natin ang pili para talagang maglato na siya. OMG. Excited akong kumain. Kasi natin ang koping ng tita. Parang na 20. After natin mag-isa ang kamatis, lalagay naman tayo ng oyster sauce at ng soy sauce. So, sabi sa oyster sauce, 1 tablespoon lang daw. Naglagay din ako ng soy sauce. Tapos maglagay din daw ng konting water. And then, pwede na daw yung timplahan. So, lalagyan ko lang siya ng konting pepper kasi mahilig ko sa pepper. Pwede hindi na mag-asin kasi maalat na yung soup. Tapos yung iba, naglalagay ng sugar. Kasama ko sa iba, naglalagay ko ng konting sugar. Para mag-balance out yung taste. Then, pag kumukulo na yung mixture like this, pwede natin ilagay ang pusit. Tapos itingkan din natin siya ng vinegar. After some time, pwede na natin siyang haluin, yes, para magkalasa mo yung ating pusit. At pag ito ay kumulo na, luto na ang ating pusit, pwede na kayong kumain. Hindi na natin masyadong lalagyan ng water kasi nagwawater ng sarili ang pusit. Nagwawater.
Oh, sige na siya. Siguro na yan, luto na at pwede na tayong kumain. Luto na ang ating pusit. Tayo kakain na. Hindi naman halatang haggard na tayo. Walang practice maghapon, diba? Oily na si girl. Okay. Tingnan natin kung masarap ang ating mabilisang adobong pusit. Hirap kumain kapag mainit yung pagkain. Wala, namin reklamo. Wow. Very nice. Ang lambot ng pusit. Super fresh. Hindi dahil luto ko, masarap talaga siya. Masarap mo kasi bagong luto. Tapos maanghang. Kasi nilagyan ko siya ng sili. Tapos nilagyan ko siya ng maraming black pepper. OMG. Ang sarap kumain. Kung mga ganito ulam mo, mapapadami talaga kanin mo eh. Mga pag-asawa kong